Hindi ko kontrahin ng Department of Labor and Employment o DOLE ang panukala ni Senate President Juan Miguel Zubiri na dagdag 100 piso sa sahod ng mga manggagawa sa Metro Manila. Ayon kay Labor Secretary Bienvenido Laguesma, nothing is enough o wala naman umanong sasapat pagdating sa isyu ng taas sahod lalo na para sa pangangailangan ng minimum wage workers at pantustos sa pang-araw-araw ng kanilang pamilya. Pero ang mahirap na trabaho umano ng Regional Tripartite Wages and Productivity Board ay kung paano babalansihin ang kakayahan ng mga namumuhunan lalo pat kailangan din isaalang-alang na karamihan sa mga negosyo sa bansa ay nasa ilalim ng kategorya ng MSMEs o Micro, Small and Medium Enterprises. Sa 2021 list of establishments ng Philippine Statistics Authority, lumalabas na MSME o maliliit na negosyo ang nagrepresenta sa 79% ng negosyo sa Pilipinas. Maugunita na unang sinabi ni Zubiri na hindi sapat ang 40 pesos na aumento sa arawang sahod. At yan ang MBC Network News. Mula sa kauna-unahan sa Pilipinas, DZRH, ito si Angelica Cosme. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo, sama-sama tayo, Pilipino. Bilyong-bilyong pisong halaga ng droga ang nasabat sa magkahiwalay na operasyon sa bansa. Sa Pangasinan, 4.3 billion pesos na shabu ang nasabat sa loob lang ng 3 araw. Nakitang palutang-lutang sa dagat ang bultong-bultong shabu na nakasilid sa mga tea bag na may Chinese characters. Inaalam pa kung saan galing ang mga yan. Sa Davao City naman, 17 million pesos na shabu ang nakumpiska. Nadiskubre ito sa isang bahay na ginawang imbakan ng mga droga. May nakita ring iba't ibang produkto na gawa sa marijuana gaya ng vape. Kinasuhan na ang dating asawa at mga biyena ni Abby Choi. Ang 28 anyos na modelo at influencer sa Hong Kong na kalunos-lunos ang sinapit matapos itong katayin at gawin umanong ulam ang kanyang katawan. Sa ulat ng Hong Kong Police, nahaharap sa kasong pagpatay at habang buhay na pagkakulong oras na mapatunayang guilty ang ex-husband nitong si Alex Kwong. Gayon din ang tatay nitong si Kwong Kao, nanay na si Jenny Lee at kapatid na si Anthony Kwong. Si Abby ang sikat na model socialite na pinatay at umano'y niluto ng pamilya ng kanyang mister. Magugunita na sa investigasyon ng mga otoridad na sundan sa CCTV ang huling tagpo at kinaroroonan ng Chinese model kung saan nadiskubre ang katawan nito sa isang liblib na komunidad sa Hong Kong sa nirerentahang bahay ng father-in-law nito. At doon lumantad sa kanila ang mga dugoang kagamitan gaya ng meat slicer, meat grinder, chainsaw, credit card, IDs ni Choi at iba pang kagamitan. Pero ang pinakagumulantang sa mga investigador, ang 2 malaking kaldero ng sabaw na natagpuan na may mga gayat na carrots, green radish at karne na pinaniniwala ang laman ng katawan ni Abby. Samantala, batay sa forensic examination, nakitaan nila ng butas ang bungo ng pinatay na modelo. Ayon naman kay Superintendent Alan Chong ng Hong Kong Police, ang pang-5 suspect na konektado sa dating father-in-law ni Choi ay naaresto na rin. Habang hindi naman pumayag ang hukom na magpiyansa ang mga suspect at sinuspindi muna ang mga pagdinig habang gumugulong pa ang investigasyon ng Hong Kong Police. Patuloy naman ang paghahanap ng mga otoridad sa iba pang bahagi ng katawan ng walang awang pinatay na modelo. At yan ang MBC Network News. Mula sa kauna-unahan sa Pilipinas, DZRH, ito si Angelica Cosme. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo, sama-sama tayo, Pilipino. Ibinasura ng International Criminal Court ang hiling na pansamantalang palayain si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ayon sa pre-trial chamber ng ICC, flight risk si Duterte. Kailangan niya raw manatiling nakakulong para masigurong haharap siya sa mga pagdinig. Malawak pa rin daw ang koneksyon sa politika ng dating Pangulo tulad ni Vice President Sara Duterte na posibleng gamitin niya raw para makatakas. Hindi rin daw sapat ang isinumiting medical records ng kampo ni Duterte para mapatunayang kailangan niya ng interim release. Para naman sa abogado ng dating Pangulo na si Attorney Nicholas Kaufman, mali ang desisyon ng pre-trial chamber. Umaasa raw silang babalik na rin ito ng appeals chamber ng ICC. Kasalukuyang nakakulong si Duterte sa dahig sa The Netherlands dahil sa kasong crimes against humanity, kaugnay ng war on drugs. Umabot na sa mahigit 4 na milyong pisong halaga ng vape products ang nakumpiska ng Department of Trade and Industry. Ayon sa DTI, 13,784 vape-related products
ang nasabat mula sa mga non-compliant stores alinsunod sa RA number 11900 o ang Vaporized Nicotine and Non-Nicotine Products Regulation Act. Sa isang pahayag na inilabas ng kagawaran, nakasaad ditong mas paiigtingin nila ang pagmamonitor sa mga tindahan ng vape sa National Capital Region para masigurong nasusunod ang mga panuntunan. Kabilang sa mga ito ay ang pagbabawal sa paggamit ng mga kukulay na packaging, nakaakit umanong flavoring maging sa product advertisements at sponsorships. Kasali rin dito ang hindi pagpapahintulot sa pagtitinda ng mga nasabing produkto sa mga minor de edad at ang pagbabawal sa paggamit ng nicotine at non-nicotine products sa mga pampublikong lugar. Batay sa ulat, mula June 1, umabot na sa 583 physical stores at 28,584 online stores ng vape ang na-monitor na ng DTI. Ang mga consumer pwede ring mag-report ng mga lumalabag sa naturang batas sa pamamagitan ng Consumer Care Hotline ng DTI na 1384 o magpadala ng mensahe sa consumercare@dti.gov.ph. At yan ang MBC Network News. Mula sa kauna-unahan sa Pilipinas, DZRH, ito si Angelica Cosme. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo, sama-sama tayo, Pilipino. 3 mamahaling kotse ang nakumpiska ng PNP Highway Patrol Group sa magkakahiwalay na operasyon. Kabilang ang isang pulang sports car sa Dasmariñas, Cavite matapos mabigo ang driver na magpakita ng papeles. 2 luxury car pa ang muntik ibenta sa Pasay ng walang special power of attorney mula sa tunay na may-ari. Kasunod yan ang issue sa mga sasakyan ng pamilya Diskaya. Babala ng PNP, mas hihigpitan pa ang pagbabantay lalo't ginagamit umano ang luxury cars para takasan ang mga aligasyon ng korupsyon sa flood control projects. Fact check muna. Yan ang buwelta ni Senate President Tito Soto sa banat sa kanya ni Congressman Kiko Barzaga. Sa Facebook post ni Barzaga na may litrato niya si Mayor Vico Soto at ng pusa, sinabi niyang dahil malapit si Tito Soto kay Speaker Martin Romualdez, limitado raw ang opsyon ng pamangkin nitong si Mayor Vico para mag-imbestiga. Pero mabilis na balik dito ni Senate President Tito Soto, wala raw kompromiso kahit kaibigan. Giit niya, Senate Blue Ribbon ang nag-iimbestiga at hindi siya. Dagdag pa ng Senate President, huwag gamitin ang kanyang inaanak para mag-promote. Itinalaga ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. si Transportation Undersecretary Cesar Chavez bilang Presidential Assistant for Strategic Communications. Nagsilbi ito bilang Undersecretary for Railways ng DOTR bago ang kanyang appointment sa palasyo. Kilala rin si Chavez bilang isang batikang mamamahayag ng DZRH. Naging Chief of Staff din ito ni dating Manila Mayor Isko Moreno hanggang sa nagbitiw ito sa pwesto noong October 2021 para muling maging Station Manager ng kauna-unahang himpilan ng radyo sa Pilipinas. Dati ring naging Transportation Official si Chavez sa ilalim ng Duterte Administration. Kasabay niya, 2 bagong opisyal din ang itinalaga sa ilalim ng Department of Trade and Industry. Ito ay sina DTI Consumer Protection Group ASEC Mary Jean Pacheco na magsisilbi na ngayon bilang Undersecretary. Gayon din si dating DepEd USEC Christian Ablan na siya namang ipinwesto bilang DTI Assistant Secretary. Habang hahalili naman sa pwesto ni Chavez bilang Undersecretary for Railways ng DOTR si PNR General Manager Jeremy Regino. Sa isang pahayag, sinabi ng bagong talagang Presidential Assistant for Strategic Communications na si Cesar Chavez na kumpiyansa siyang maipagpapatuloy ni Regino ang mga naging tagumpay ng railway sector. At yan ang MBC Network News. Mula sa kauna-unahan sa Pilipinas, DZRH, ito si Angelica Cosme. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo, sama-sama tayo, Pilipino. Itinanggi ni Sagip Party List Representative Paulo Marcoleta na may kinalaman ang kanyang ina sa transaksyon ng isang insurance company na ginamit umano ng mga kontratistang Diskaya. Ayon kay Congressman Marcoleta, hindi co-owner o regular na direktor ang nanay niyang si Edna Marcoleta sa Stronghold Insurance. Independent director lang daw ito ng kumpanya. Lumabas sa ilang ulat na kinuha ng mga Diskaya ang Stronghold para magbayad ng bond sa mga proyekto. Dagdag pa ni Congressman Marcoleta, walang direktang koneksyon si Edna sa mga transaksyon ng Stronghold. Baluktot daw ang istoryang ito.
Nilinaw naman ng Stronghold na walang kinalaman si Edna Marcoleta sa operasyon ng kumpanya pati sa pag-i-issue ng bonds. Pinaghahanda ng Pag-asa ang mga taga Metro Manila sa mainit at maalinsangang panahon ngayong Biyernes. Ayon sa Weather Bureau, posibleng pumalo sa hanggang 35 degrees Celsius ang temperatura. Paliwanag ni Pag-asa Weather Forecaster Dea Torres, ito ay bunsod ng high pressure ridges na siyang nagpapawala sa kaulapang humaharang para hindi matindi ang init. Samantala sa kabila nito, asahan pa rin ang posibilidad ng kalat-kalat na pag-ulan sa hapon at gabi. Maugunita na noong May 7 na itala sa Isabela ang temperaturang pumalo sa 39 degrees Celsius, habang highest temperature recorded naman noong May 8 sa Metro Manila na umakyat sa 37.4 degrees Celsius. Kaya naman huwag kalimutang magdala ng mga pananggas sa matinding init ng panahon at uminom ng tubig para manatiling hydrated. At yan ang MBC Network News. Mula sa kauna-unahan sa Pilipinas, DZRH, ito si Angelica Cosme. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo, sama-sama tayo, Pilipino. Sa pool sa CCTV ang salpukan ng isang tricycle at MPV sa intersection sa Olongapo City. Sa video, makikitang papalapit sa intersection ng tricycle. Bigla naman dumating ang MPV at bumangga sa tricycle. Umikot pa ang tricycle at hindi nakagalaw ang driver. Kapwa sugatan ang tricycle driver at kanyang pasahero. Sumuko naman sa Traffic Bureau ng lungsod ang driver ng MPV. Sa Quezon City naman, tumagilid ang isang van sa EDSA Kamuning southbound matapos araruhin ang 6 na mga concrete barriers. Nagtulungan ang mga MMDA para mailabas ang driver sa van. Ayon sa driver, nakatulog siya sa pagmamaneho matapos ihatid ang kaibigan sa Cabuyao, Laguna. Imbestigahan ng Philippine National Police Highway Patrol Group ang napaulat na pag-escort ng ilang pulis sa Chinese POGO operators. Ito'y matapos silang kalampagin ni dating senador at ex-PNP Chief Panfilo Ping Lacson. Ayon sa dating hepe ng pambansang kapulisan, ito marahil ang paliwanag kung bakit kahit office hours ay marami anyang luxury vehicles o mamahaling sasakyan ang nakakalusot sa gitna ng mabigat na daloy ng trapiko sa tulong umano ng motorcycle cops na hinahawi ang mga motorista. Tugon naman dito ni Colonel Jean Fajardo, tagapagsalita ng PNP, nakaalerto na ang Highway Patrol Group hinggil sa impormasyong natanggap. Banta ng opisyal ang sinumang HPG officer na mapapatunayang sangkot sa pagsisilbing ito sa Chinese POGO operators ay maaaring ma-demote o masuspinde. Apila naman ng PNP HPG sa publiko i-report sa kanila ang makikitang pulis na nag-escort upang matukoy kung lehitimo ito o hindi sa pamamagitan ng pagpapadala sa kanila ng kopya ng plate number. At yan ang MBC Network News. Mula sa kauna-unahan sa Pilipinas, DZRH, ito si Angelica Cosme. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo, sama-sama tayo, Pilipino. Nang dahil naka-earphones, muntik madisgrasya ang isang babae sa Turkey. Sa kuha ng CCTV, makikitang tumingin muna sa kanyang kanan ang babaeng may nakasalpak nga na earphone sa tenga bago siya naglakad patawid sa riles ng tren. Pero wala siyang kamalay-malay na may paparating ng tren. Mabuti na lang agad siyang hinawakan ng CQ at hinila pabalik sa platform kasabay ng biglang pagpreno ng tren. Paalala ng pamunuan ng tren sa kanilang mga pasahero abay maging maingat sa rail system.